What's up YouTube? Gene here, back at it again and welcome back to the channel guys. So today, Farmer's World, ang ating i-content ngayon, silipin natin kung kamusta ang presyuhan, kamusta ang ating mga NFTs, and anong plano natin dito, di ba? Siyempre, alam naman natin na grabe ang binagsak ng NFTs, ng token prices, nung lahat ng mga gimmick talaga halos ngayon sa cryptoverse in terms of yan, yung mga play to earn games. Sobrang bagsak, guys. Am I worried with Farmer's World? Not at all. Not at all. Ako, like what I always say, guys, and not because close ako kay Farmer's World and nagbibigay sila ng NFT sa inyo na pinaparaffle natin and everything like that. It's just that I trust these developers and the game enough that they will bounce back and they have plans in place kung bakit tuloy-tuloy lang ang bentahan ng NFT. Sabi nila, bakit di nyo awatin na tigilan na ninyo yung pagbebenta ng mining excavator, tigilan na ninyo yung pagbebenta ng chainsaw, mga ganyan-ganyan? Bakit kailangang pigilan or something na ganyan? May diskarte, di ba? Kumbaga may sense, makes sense. Tigilan niyo para hindi masyadong yung demand or yung supply masyadong mataas. So yung presyo bababa. So ang suggestion ng iba, pigilan niyo ang pagbebenta o pagka-craft ng NFT para yung price tumaas. Okay? Pero hindi naman pinipigilan ni Farmer's World ang pagka-craft. Tuloy-tuloy pa din. Ang dami na merong mining excavator, dami na meron chainsaw, yung mga pinapangarap lang natin dati, di ba? Ako, meron na rin akong chainsaw. Ilan na rin yung axe natin. Sobrang mura kasi talaga ngayon, guys. Would I recommend it to you? Recommend lang I will not push it. And it's my honest opinion. Kung meron kayo na kumbaga yung pwede ninyong i-risk. Okay? Ako, I'm risking with Farmer's World. It has been life-changing. It has. Okay? It has been life-changing. Kasi nga, bumagsak ngayon It has its own ups and downs. So, highs and lows pa din naman. Pero meron tayong tinatawag na guys, realized at saka unrealized na gains or losses So, kumbaga, unrealized, talo ka, bumagsak. Kunyari, katulad nun, bumili ako ng chainsaw, 170,000. Ang bili ko. Ngayon, ang presyo ng chainsaw parang nasa 60,000. Talo na ba ako nun? Para sa akin, hindi. Kasi unrealized loss yun. Bakit? Hindi ko pa naman binibenta to Kumbaga, kung nabili ko yung chainsaw ng 170,000, bumagsak ng 60,000, binenta ko, nabili, yun, realized loss yun. Talo ko talaga doon. Diba? Pero, since I'm holding on to it, tuloy-tuloy lang ang generation. And, makikita ninyo sa screen. May 7,287 ako dito na wood. Okay? Dito naman, meron tayong 8,500 pa dito na wood. Okay? So, kumbaga, tuloy-tuloy lang ang buhay kay Farmer's World para sa akin. Okay? I think meron na din sa inyo na mga nag-purchase na din ng nag-purchase na din ng mga NFTs nila. Yung Ancient Stone Axe. Pinakita ko sa inyo yung insights ko about that. Okay, yung computation ko. Is it profitable? For now, it isn't kasi sobrang baba. And I think pagka naglayo yung presyo ng wood sa gold and sa food, yan, mas magiging profitable yung Ancient Stone Axe. Kasi ang generation ni Ancient Stone Axe mas mababa lang, parang 1 or 2 wood. Tingnan nga natin. Sa screen So, punta tayo sa Smithy. Ayan, saan na ba yung natin? Ancient Stone Axe. And 0.7 nga lang na wood Diba? 0.7 tapos meron kang energy consumed na 4 which yung kino-consume niya na food. And then meron kino-consume na na durability which is yung gold din. So, since baka na-eat up lang or kinakain lang nung energy at saka nung durability or nung gold at saka food yung na-generate niya na wood,
That's why negative kayo dyan kapag yan yung ano. So, sa mga ano, sa mga merong Ancient Stone Axe, pwede nyo naman gamitin eh. Pwede nyo siyang gamitin, pwede nyo i-mine. Yun lang. Pag nagbenta kayo, hintayin din yung tumaas. Okay? Kung kunyari, 0 point, kunyari ngayon, 0 point, magkano ba ngayon na ang wood? 0.96. So, kung kunyari, tumaas ng 0.15 or so. Tapos yung gold mo is mas mababa. Diba? Then, pwede. Pero ngayon, I think it's too close pa din. Masyado pang close yung gap ng wood at saka ng gold. The rest, stone axe above, I think you guys are in good shape. Okay? Stone axe kasi, ang pinoproduce niya, asan si stone axe natin, guys? Is 1.7, energy consumed is 5, durability consumed is 3. So I think okay pa naman siya. Tingnan natin ano niya. Wala dito yung ano eh. Kape oh. So yan, hanggang stone axe ang ano niya dito. 2 wax a day ang pinoproduce na ngayon. Chainsaw is nagpo-produce ng 91 wax per day. Sa ngayon sa price ngayon. And ang price ng wax is 22.9. So, i-compute natin ang 22.9 times labas natin ang mahiwagang calculator natin. Calculator. Are you malabas Where is it? Okay, so ang presyo is 22.9 tapos 91. Tingnan natin guys 91 times 22.9. So 91 multiply nyo is 22.9 per wax is 2,083 pesos. Pesos na to per day si chainsaw. Okay, so ayan, based dito sa ano niya na yan, sa chart na to. Okay. Mining excavator naman, makikita nyo guys, so sobrang dami 9,511. Ito, 20,100. Babalak pa akong bumili ng chainsaw, pero medyo short tayo ngayon ng gimmick. So, let it rip na lang muna. Kaya na muna natin ang ating isang chainsaw. And makikita ninyo, stone axe, and meron tayong 3 axe. Saka isang chainsaw. Tapos, meron tayong 2 silver membership na para sa wood. Kaya, ginagawa ko, every 4 hours, para sabayin nito ng mga tools na to, sabay niya ang planting at sabay niya ang feeding ng cow. Yan ang ginagawa natin ngayon. So, yun ang akin, long and short. Itong content natin ngayon. Para sa akin, Farmer's World, parang ang dating is nag-reset lang din. Parang bumaba dun sa starting point niya. And siguro, ready to, parang good way to start yung 2022. Paangat ulit. Diba? And don't forget, meron niyang IDO, si Farmer's World. Meron pa yung Farmverse na hindi pa nila nire-release. Kasi nga, yung perfect timing ng pagre-release ngayon, kung mapapansin din nyo, ang daming mga games na nag-adjust or pushback ng date ng IDOs nila para sa tokens. Kasi nga, this is really not a very good month to start it all off. Or start it all off. Kasi daming bagsakan talaga. Yung mga investors, looks like they really liquidated their assets or their tokens para i-reward yung sarili. Like, tayo, ano bang ni-reward yung sarili ko? I-rewardan ko ng additional NFT sa Farmer's World. So, yung, again, yung ginamik natin dito ay Farmer's World, generated niya din. Kung ano yung na-generate niya before, yun pa din yung ginagamit natin. So, don't forget
at one point in time, it was generating 7 digits talaga. So, we were lucky enough to at least save up on those and then reinvest nung bumaba yung presyo niya. So, yun si Farmer's World ngayon, guys. Ewan ko I still don't know when, pero all I know and all I am hoping for and praying for is hopefully it will bounce back. Kahit 1:1. O kaya 1 wood, 1 wax. Na goods yun, biruin mo 17,000 na yung wax natin, yung yung wood natin. 17,000 mo, multiply mo ng 20. Tama ba? 17,000. Hindi. O tama. 17,000 wax ang mangyayari. Diba? So, kapit lang. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ditong Farmer's World next year. So, abangan nyo lang. Join their Discord. Join their Telegram din. And check out my other videos. Yung mga contents na ginawa ko about computations ng earnings ni Farmer's World and all those stuff. All those good stuff. I will continue to monitor and create more contents about Farmer's World to keep you guys posted and informed kung anong alabas, anong meron. Price action. Okay, price action natin ngayon before we end up this video. 0.096 for wood, 0.08504 for gold, and 0.03666 para naman kay food. Okay? So, if you're new to my channel, guys, please do not forget to click the like, the subscribe, and click the bell. Set that to all para lagi kayong notified sa mga game updates, announcements, game reviews, walkthroughs, anything and everything NFTs. Isa lang si Farmer's World sa fini-feature natin na napakaraming NFTs. Check out my channel din. Baka meron kayo matipuhan doon. Happy holidays, guys. It's almost the end of the year. So 29th of December. Hopefully you guys are having a great time with your family. I will still see you for some more contents before we end up this year. That's it for me. I'm out. Peace.